Dahil sa pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pekson, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Ang iba pa'y napilitan na ring iwan ang kanilang pag-aaral. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi, nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa mapol na patungong Europa. Tanging si Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman sa tulong ng kanyang talumpati na linlang ang mga tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasailalim sa pagsisiyasat tuwing ikatatlong araw. Ngunit iyon din ang nangyayari, kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Samantalay, gumaling na si Simon na nagpabalitang magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sabayang nagpapayaman sa kanya. Nabalita rin na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugit sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang taktang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Kaya pinayuhan siya ni Simon na gumawa ng pagsasalakay upang mabinbin ang pag-alis nito. Siya nga ba, Senyor Sinbad? At silawin ninyo kaming minsan sa isang bagay na anyong Yankee, may utang kayong malaki sa bayang ito. Mangyari pa. Ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. Marahil, ngunit wala akong bahay. Binili sana niyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Pelaez na nagbayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy, naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez, na ayon sa balita ay nakasosyo niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo, lumaganap ang balitang si Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo, ay ikakasal na sa dalagang pinagmimithian ng lahat. Taga rito man o dayuhan, si Paulita Gomez. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaez. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na. Tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Ang pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkabilanggo ng binatay nakapagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagdulog ng binata sa may kapangyarihan, habang ang iba'y nagtatagoy isang kahangalan para sa dalaga. Para kay Paulita, si Juanito'y matalino, mayaman at dugong Kastila, samantalay si Isagani probinsyano, walang pangarap kundi mga gubat na puno ng linta at mula sa di kilalang angkan. Walang makahihigit kay Pelaez na simula sa pagkabata ay batid na ang pakaliwa pa kanan ng buhay Maynila. Nang matapos na ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakakatakot na pangyayari, pinagkaabalahan sa Manila ang pistang idaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos 2 araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maaanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawang bumili ng mga yero upang maging kaibigan si Don Timoteo Pelaez.